And guys, so we have a new printer which is the 7050 ng Epson. So, kinonvert na namin siya ng pigment using the Koyi ink. So, we're trying the PVC or PET na ID. So, ito may mga layout na kami na magsasample kami. We have the ID, pictures, calling card, and some card na pwede nating gawin. So, ito siya. So, yung mga printer natin, nilalagyan natin siya ng mga tag para hindi tayo magkamali sa paglalagay natin ng ink. So, pigment, and then itong dalawang printer is naka-dye po siya. So far, tinanay namin to, nilagyan namin ng tubig, hindi siya ganon nag-i-smudge. So, maganda talaga ang pigment. And then, so alam nyo naman po, pag nag-change tayo ng ink, nag-convert tayo from dye ink na original na dapat dito is Epson 003, nawawala na po yung kanyang warranty. So, take your own risk na lang po sa paggamit po ng or pag-convert ng pigment ink. Pero so far, so it's been 3 days na ginagamit na namin to. And napakaganda ng print niya. Sabi nila hindi siya vibrant, pero so far satisfied naman kami compared dito sa mga dye ink na output. So ito yung mga ibang output namin. Ayan. So tinry din namin lagyan ng tubig, hindi siya nag-smudge kagaya ng dye ink. So ito pa, we have some samples also here. Saan na yun? Ayan, so ito siya. So, ito yung output ng pigment. Napakaganda. And then, ang advantage pa nito, kaya din kami bumili, is pwede na kami mag-print ng A3. Nag-try na kami ng A3 paper. So, okay po siya. And, another thing is, yun nga po, gusto talaga namin magkaroon ng pigment ink. Kasi nga po, mas mura. Hindi siya ganun kabilis mag-fade. So, ito try natin isa-isa mamaya. Gagawa tayo ng PVC ID using this sample layout. Ito yung gamit namin, Koyi, bedsheet, ayan, A4 size, 10 sets. Medyo mahal siya, pero syempre pag nag-pricing kayo, ilagay nyo na dun. So, dalawang category po yung andito, yung mismong PVC at saka yung pwedeng pag-printan. So, ito po yung printing sheet niya. So, ito yung ginamit na natin, ayan. Kung mapapansin nyo, para siyang transparent. Ayan. So, dito ipiprint, and then, ididikit natin siya mamaya sa kanyang PVC, and gagamitin natin yung laminator natin. And for those nagda-doubt kung kaya ba ng laminator, ang laminator lang po namin is yung office comb. Yung office comb. So, itatry po natin siya mamaya. So, make sure natin na magkatapat yung dalawang image. So, since transparent naman siya, makikita nyo yung edge to edge ng image. Para mas madaling ilapat dun sa kinat nating PVC. PVC, may tatanggalin tayong, may pipil off tayo dito parang maliit na plastic. So, make sure nyo na hindi oily yung kamay po natin. So, kabilaan, meron din tayong tatanggalin sa kabila. Yan, nag-alcohol muna kami para hindi dumikit ng fingerprints namin tsaka hindi oily. So, ganun din sa kabila. Maglalagay din kayo ng scotch tape para mas madaling tanggal. Ayan, so ito yung gagamitin natin office comb. So, ang capacity lang nito is 125 microns. Pero trinay na namin siya sa PVC. So, pwede naman. Pero 3 times natin siyang idadaan. So, hintayin lang natin siyang mag-stop yung green niya. And once nag-stop yung green, pwede na natin ipasok yun. So, ang gagawin namin dito, 3 times lang natin siyang ipapadaan. 2 to 3 times. Para yung heat niya talagang ma-transfer yung from sa sheet na pinagprintan natin dun sa PVC. And wag nyo din palang kalimutan na i-mirror yung sa pag nag-print kayo, mini-mirror nyo yung nasa harapan. Ayan, para pag na-print natin, isakto siya pag nilagay siya sa may PVC sheet. Ayan, so ikatlong na to. Ikatlong lagay na. Then saka natin siya ikakat ng ID cutter. Pag nag-layout kayo, huwag nyo isasagad yung mga letters dun sa gilid. Kasi sometimes, hindi nasasakto yung kuha natin. So ikakat natin siya. Ayan, so pag okay na, papalamigin lang natin ng konti. Yung PVC cutter natin, standard na yung size niya is 86 by 54 mm. So, lahat ng ID na magagawa namin, isakto lang siya dun sa size na yun. So, yung previous na ginawa namin na una, isakto lang dun talaga sa ID holder. So, ito yung una namin ginawa. Sakto lang siya sa ID holder. Ayan. So, kaya sabi namin na mag-excess kayo sa printing is sometimes yung sa pagkakat kasi pag sakto-sakto, minsan nahihirapan. Dapat lang na mabuti, hawakan sa gitna. Then, saka natin siya ipipeel off ulit. Ayan, so gamit kayo ulit ng scotch tape para mas madali siyang ipeel. Ayan.
Ganun sa kabila. Ito na yung finished product natin ng ating PVC. Ayan. So, sample lang siya. Yan, remove lang natin. May mga... So, ito yung sample PVC natin. Ayan. So, okay siya for pigment using the office comb and then yung L11050 natin. So, yun lang. And then, kaka-last natin is kakat natin siya sa gitna para since ID ito, kakat natin siya sa gitna. Pero pag once na mga card lang siya, kahit huwag na natin ikat sa gitna. So, kuha lang tayo ng ID cutter. Ayan. So, ayan, may ID na tayo. Ayan. Sample ID. So, ito na yung continuation ng ating mga print kanina. So, we have this one. Ayan, kung makita nyo, glossy siya. And then, this one. Gawa-gawa lang namin itong centrifugal benefits na to. Kasi papel yung binibigay nila. So, pag nabasa yun or nawala namin, di wala na. So, ito yan. Yan, nilagay din namin yung code niya. Then, try namin sa Centrum pag once na nababasa yan. And then, we also have some, pwede siyang souvenir or kung gusto nyo lang i-safe keep yung mga pictures nyo, pwede yan. Pwedeng back-to-back na picture or pwede kayong maglagay ng code kung gusto din niyo. And so, para siyang keychain or bag tag or depende sa inyo kung anong gusto nyo gawin dito. Or i-keep nyo lang, pwede din naman. And we also have this luggage tag or bag tag sa mga bata or kahit sa mga luggage niyo kung gusto nyo ilagay. Yan, this bag belongs to Sam. Then, sa likod po niya is yung emergency contact number pag once na nawala po yung ating bag. And the last one is yung student organization IDs or card po nila. So, pwedeng ID, pwedeng card. Ayan. So, syempre, kung ano yung mga details na ibibigay yung ipiprint namin. So, this is just a sample. Ayan. So, ito na yung pinakauna namin. So, you can print kung anong gusto nyo mangyari. Maging card man yan, or souvenir, or kahit na ano, or pwedeng maging merch po. And then, ID. So, that's all for today. I hope may natutunan po tayo. Bye-bye!